Ang DC TV series na ang The Flash Season 1 2014 mula Episode 1 hanggang Episode 4 ang astig na Tagalog recap natin ngayong gabi mga Juan. Check inside. And it's... How fast you are. Live means running. Running from something. Running to something. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa Central City sa taong 2000. Ang batang si Barry Allen ay madalas na ginugulpi ng mga bully. Ang mga pasa naman ni Barry ay ginamot ng ina niyang si Nora at sinabihan siya ng ama niyang si Henry na itigil na ang pakikipag-away. Isang gabi ay labis na kinagulat ni Barry na makitang pinapalibutan ng ina niya ng pula at dilaw na mga lightning bolt. Pagkatapos ay mabilis na nilayo si Barry ng pulang lightning bolt mula sa bahay nila. Maya-maya pagbalik ni Barry sa bahay nila ay dinakip ang ama niya ng mga pulis dahil inakala ng mga ito na siya ang pumatay sa ina niya. Pagkatapos ay kinupkop si Barry ni Detective Joe West. Sa taong 2014 kung kailan ang binatang Barry Allen ay na-late ng pagpunta sa isang bank robbery crime scene, bilang forensic assistant ay nakakuha si Barry sa insidente ng dumi ng gulong ng kotse ng nakatakas na magnanakaw. Maya-maya ay inalisan ni Barry sa laboratory ang dumi na nakuha niya at nilapitan siya ng best friend niyang si Iris West. Kalaunan ay pinaliwanag ni Barry sa ama ni Iris at ang foster father niyang si Detective Joe na mula sa dumi ay nalaman niya ang lokasyon ng magnanakaw. Kinagabihan ay sinamahan ni Iris si Barry na magpunta sa Star Labs upang dumalo sa presentasyon ni Dr. Harrison Wells ng particle accelerator nila. Ngunit biglang dinukot ang bag ni Iris ng isang lalaki at nang sinubukan itong habulin ni Barry ay mabilis na naharang at nadakip ni Detective Eddie Thon ang mandurukot. Samantala si Detective Joe at ang partner niya ay pinuntahan ang lokasyon na tinuro sa kanila ni Barry. Ngunit pagpasok sa loob ay biglang pinagbabaril ang mga detective ng kriminal na si Mardon at napatay nito ang partner ni Joe bago tumakas sakay ng eroplano. Ilang saglit pagbalik ni Barry sa laboratory ay nabalitaan niya ang biglang pag-malfunction ng particle accelerator ng Star Labs at sumabog ang equipment hanggang sa kalangitan na kinawasak ng eroplano ni Mardon. Pagkatapos ay biglang tinamaan si Barry ng kidlat mula sa kalangitan at tumapon sa kanya ang mga kemikal ng laboratory. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Makalipas ang 6 na buwan ay nagising si Barry na nasa pasilidad na ng Star Labs na binabantayan ni Cisco at Dr. Caitlin. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Dr. Harrison Wells kay Barry na noong aksidenteng sumabog ang particle accelerator ay kinapahamak niya ito pati na ng marami. Umabot sa kalangitan ang pagsabog na nagdahilan ng pagkakaroon ng storm cloud at lumikha ito ng malakas na kidlat na tumama kay Barry. Pero dahil napansin ng mga doktor na tumitibok ang puso ni Barry ng sobrang bilis ay pinayagan sina Dr. Wells ni na Detective Joe na dalhin ang binata sa pasilidad ng Star Labs. Samantala si Mardon na nakasurvive sa nakaraang aksidente ay pumasok sa isang bangko at naglabas ng makapal na hamog sa buong paligid. Maya-maya ay nagtungo si Barry sa police station upang ibalita kina Iris at Detective Joe na nagising na siya sa pagkaka-comatose at maayos na muli ang kalagayan. Ngunit nagmadaling lumabas si Barry ng presinto nang napansin niyang mabilis na nanginginig ang kamay niya at nakakatakbo na siya ng sobrang bilis. Maya-maya ay matapos na masabi ni Barry kina Dr. Wells ang kakaibang abilidad niya ay agad na sinubukan ng grupo ang limitasyon niya. Labis na humanga sina Wells na makita ang sobrang bilis na pagtakbo ni Barry ngunit nang naalala ng binata ang nangyari sa ina niya noon ay bigla siyang bumangga sa mga water drum ng pasilidad. Pero pagbalik ng grupo sa Star Labs ay napansin nilang mabilis na gumaling ang injury ni Barry.
Nang natanong ni Dr. Wells kung anong nangyari kay Barry kanina ay kinuwento ng binata noong pinatay ang ina niya ng isang lalaki na nasa loob ng isang dilaw na lightning bolt. Sinabi ni Barry noon kay Joe na ang lalaking yun ang pumatay sa ina niya ngunit hindi siya pinaniwalaan ng detective at ngayon ay sa tingin ng binata ay katulad niya ang lalaking ito. Sa sunod na eksena ay makikitang magkasintahan na pala sina Iris at Eddie Thon at nagkataon na nakita ni Barry ang halikan nila. Pinaliwanag naman ni Iris kay Barry kung paano naging sila ni Eddie pero mabilis na niligtas ng binata ang kaibigan mula sa isang kotse ng mga pulis. Pero napansin ni Barry na si Mardon pala ang hinahabol ng mga pulis at agad na sumakay siya sa kotse ng kalaban at itinaob niya ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Ngunit paglabas ni Mardon ng sasakyan ay naglabas siya ng makapal na hamog upang makatakas ng lugar. Inis na bumalik si Barry sa Star Labs upang sabihin kina Wells na pati ang kriminal na si Mardon ay naapektuhan din sa pagsabog ng particle accelerator at nagkaroon nito ng kapangyarihan. Inamin naman ni Dr. Wells na nung sumabog ang equipment ay kumalat ang dark matter mula rito at ngayon ay hinahanap nila ang iba pang meta-human na katulad ni Barry. Kalaunan ay mabilis na tumakbo si Barry papunta sa Starling City at kinuwento niya kay Oliver Queen o kay Green Arrow kung paano siya nagkaroon ng kakaibang abilidad. Ngunit nag-aalangan si Barry kung dapat ba siyang maging isang hero gamit ang kapangyarihang ito. Pero naniniwala si Arrow na hindi aksidente ang pagtama kay Barry ng kidlat dahil pinili siya nito. Kaya't dapat na gamitin ni Barry ang abilidad niya sa kabutihan bilang isang hero vigilante. Maya-maya ay nakiusap si Barry kina Cisco at Caitlin na tulungan siyang mapigilan si Mardon at ang iba pang meta-human na mahahanap nila. Sumang-ayon kay Barry ang dalawa at binigay ni Cisco sa binata ang nagawa niyang high-tech na suit. Si Caitlin naman ay na-track ang lokasyon ni Mardon nang dahil sa abilidad ng lalaki. Samantala si Detective Joe at si Detective Thon na ang bagong partner niya ay pinuntahan ang bar na hinihinala nilang lokasyon ni Mardon ngunit biglang napatalsik sila nito. Pagkatapos ay lumikha si Mardon ng malaking buhawi at lumabas sina Joe ng barn. Pagdating naman ni Barry sa lugar ay naisipan niyang tumakbo sa kabilang direksyon ng buhawi upang mapahinto ito ngunit napatalsik siya ni Mardon. Pero dahil sa pagkumbinsi ni Dr. Wells ay tumakbo si Barry ng mas mabilis sa buhawi ni Mardon hanggang sa magtagumpay siyang mapahinto ito. Nang babarilin si Barry ni Mardon ay agad na binaril ni Detective Joe ang kalaban. Kinaumagahan ay dahil sa lightning bolt na lumalabas kay Barry kagabi ay naniniwala na si Joe na inosente ang ama niya at isang meta-human rin ang pumatay sa ina niya. Pero pinakiusapan ng detective si Barry na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa abilidad niya kahit pa kay Iris. Samantala si Cisco ay naglagay ng lightning bolt logo sa pulang suit ni Barry. Habang ang binata ay binisita ang ama niya sa kulungan, sa sunod na eksena ay pumasok si Dr. Wells sa isang high-tech na pasilidad at makikitang nakakatayo pala siya. Pagkatapos ay tiningnan ni Wells ang hologram ng isang dyaryo na sinasabing biglang nawala si Flash sa isang krisis noong April 25, 2024. Sa paglipas ng ilang mga araw ay sa tulong ni Cisco ay nagligtas si Barry ng ilang mga mamamayan ng Central City bilang ang bagong hero vigilante ng syudad na ang Red Streak. Ngunit kalaunan ay biglang nakaramdam si Barry ng panghihina at binaliwala niya ito. Sa sunod na eksena ay dahil isang journalist na si Iris ay nakiusap siya kay Barry na samahan siyang dumalo sa gala ng Stag Industries, pero pagkatapos ng speech ni Simon Stagg ay agad na umalis ito at hindi nagpa-interview kay Iris. Ilang saglit ay biglang sinugod ang gala ng isang grupo ng mga magnanakaw. Nang babarili ng mga magnanakaw ang isang security guard ay mabilis na nilabas ito ni Barry ngunit bigla siyang nawala ng malay. Hindi nagtagal ay ginising si Barry ni Iris at nagdahilan siyang hinabol niya ang mga magnanakaw ngunit nawalan siya ng malay. Maya-maya ay sinabi ni Barry kina Dr. Wells ang nangyari sa kanya at pinatakbo siya ng grupo sa isang high-tech na treadmill. Agad na nalaman ni Caitlin na bumababa ang glucose level ni Barry habang ginagamit niya ang abilidad niya. Kaya't kailangan ni Barry na kumain ng maraming pagkaing may calorie upang lumakas muli. Pagsapit ng gabi ay makikitang kasabwat pala ng head of security ng Stag Industries ang magnanakaw na si Danton Black, pero napagdesisyonan ng security guard na hindi na makipagtulungan kay Danton at sinuntok niya ito. Ngunit biglang pinadami ni Danton ang sarili at galit na ginulpi niya ang security guard hanggang sa mamatay siya. Kinabukasan ay kinausap ni na Detective Joe si Simon Stagg dahil hinihinala nilang plano siyang patayin ng dati niyang empleyado na si Danton Black. Ilang saglit ay bigla silang pinagbabaril ni Danton at ng mga clone niya, subalit nang napabagsak ni Detective Joe ang dalawang clone ay nasaksihan niya ang pagdami ng sarili nito. Mabilis na sumugod naman si Barry sa insidente at inilabas niya roon sina Detective Joe. Buong lakas na kinalaban ni Barry si Danton ngunit napansin niyang dumadami ang katawan ng kalaban.
Kalaunan ay nagawang mabugbog si Barry ni Danton at ng mga clone niya kaya't napilitan ang bida na tumakbo palayo ng lugar. Maya-maya ay nadiskubre ni na Dr. Wells na isang scientist pala ni Simon Stagg si Danton subalit biglang ninakaw nito ang mga research niya. Pero gamit ang mga DNA sample ni Danton na nakuha ni na Cisco at Caitlin mula sa suit ni Barry ay nagawa nilang makalikha ng clone ng kalaban. Nalaman pa ni na Caitlin na hindi nakakakilos ang mga clone ni Danton kapag napabagsak nila ang orihinal na katawan nito. Kalaunan ay nagpunta si Detective Joe sa Star Labs upang sabihin sa grupo na kasalukuyang planong sumugod ni Danton sa gusali ng Stagg Industries at si Barry lang ang makakapigil rito. Samantala si Danton ay tinapos sa mga security guard ni Simon Stagg pero mabilis na niligtas ni Barry ang lalaki bago siya mabaril ng kalaban. Binuhos naman ni Barry ang buong lakas sa pakikipagsagupaan kay Danton sa pangalawang beses ngunit dahil sa mas madaming clone ng kalaban sa paligid ay madali pa rin siyang nabubugbog nito. Pero agad na lumayo si Barry sa mga clone at hindi siya sumukong tumakbo ng sobrang bilis sa mga kalaban hanggang sa malaman niya ang orihinal na katawan ni Danton at napabagsak niya siya pati na ang lahat ng clone niya. Ngunit biglang bumangon si Danton at tumalon sa bintana ng gusali. Nang niligtas ni Barry si Danton ay bumitaw ito sa kamay niya at namatay sa pagkakahulog. Sa sunod na eksena pagbalik ni na Barry sa laboratory ay sinabi sa kanya ni Detective Joe na pagtutulungan nilang alamin kung sino ang misteryosong lalaking pumatay sa ina niya upang mapalaya ang ama niya. Maya-maya ay pumunta si Dr. Wells sa opisina ni Simon Stagg upang kamustahin ang dating kaibigan. Nasabi naman ni Stagg na labis na humanga siya sa super speed ability ng lalaking nakapulang maskara. Kaya't plano ni Stagg na mapalapit sa hero vigilante at mapag-eksperimentuhan ang abilidad nito. Pero upang protektahan si Barry ay agad na tumayo si Dr. Wells at biglang sinaksak niya si Stagg sa tagiliran. Napunta ang istorya 9 na buwan ang nakakalipas noong inactivate ni na Dr. Wells sa unang pagkakataon ang particle accelerator nila kasama ang engineer ng Star Labs at ang fiancé ni Caitlin na si Ronnie. Subalit napansin ni na Wells na biglang nagmalfunction ang particle accelerator at napagdesisyonan ni Ronnie na mano-mano niyang papatayin ang equipment. Ngunit dahil hindi pa rin nakakalabas si Ronnie sa loob ng 2 minuto ay napilitan si Cisco na isarado ang pinto bago sumabog ang equipment sa buong pasilidad. Kalaunan ay habang nasa kabilang parte ng pinto ay sinabi ni Ronnie kay Cisco na bahagyang naayos niya ang equipment upang maidirekta nila ang pagsabog nito sa kalangitan at hindi sa syudad. Pagkatapos ay malungkot na nagpaalam si Ronnie kay Caitlin bago siya masawi sa pagsabog ng equipment. Sa kasalukuyang panahon, ang isang crime family ng Central City ay nagsagawa ng malaking pagpupulong, ngunit biglang napalibutan ang buong silid ng poison gas na agad na kinabagsak ng buong crime family. Kinaumagahan ay inimbestigahan ni na Detective Joe at Barry ang insidente at nadiskubre ng lalaki na malaki ang posibilidad na isang metahuman na nakakapagpalabas ng poison gas ang pumatay sa grupo. Maya-maya nang nasabi ni na Barry ang tungkol sa panibagong metahuman ay naisipan ni na Dr. Wells na gawin nilang kulungan ang particle accelerator ng mga mahuhuli nilang metahuman. Samantala sa isang mall ng Central City ay makikita ang lalaking si Kyle Nimbus na nilapitan si Judge Teresa pagpasok nito sa elevator. Pagkatapos ay nagpalit ng anyo si Kyle sa isang poison gas at pinatay niya ang judge. Nang nalaman ni na Barry ang nangyari mula sa satellite nila ay mabilis na pinuntahan ng bida ang babae sa mall na wala ng buhay at nahanap niya si Kyle na palabas na ng emergency exit. Sinubukan ni Barry na suntukin si Kyle ngunit biglang nagiging usok ang katawan niya at biglang pinasok ng kalaban ang poison gas nito sa katawan ng bida. Mabilis na bumalik si Barry ng Star Labs at nagmadaling tinanggal ni na Caitlin ang poison gas sa loob ng katawan niya. Makalipas ang ilang oras ay nagkamalay na si Barry at inalisan ni na Dr. Wells ang poison gas sample na nakuha nila sa katawan niya. Hindi nagtagal ay nadiskubre ni na Caitlin na si Kyle Nimbus ang lalaking nakakapagpalit ng anyo sa poison gas. Nalaman pa nila na ang crime family na kinabibilangan ni Nimbus ay tumestigo laban sa kanya at si Judge Teresa ang nagsentensya sa kanya ng bitay. Malaki ang posibilidad na tinamaan si Kyle ng pagsabog ng accelerator noong pinapalanghap siya ng usok sa araw ng pagbitay niya. Subalit dahil si Detective Joe ang nakadakip kay Nimbus noon ay ito ang sunod na papatayin ng kalaban. Agad na tinanong ni Barry kay Detective Edithon ang lokasyon ni Joe at nalaman niyang papunta ito ng kulungan upang bisitahin ang ama niya. Sa kasalukuyang yon ay sinabi ni Joe kay Henry na plano muling buksan ng detective ang kaso niya at gagawa siya ng paraan na mapalaya siya roon. Ilang saglit ay biglang tinapos ni Nimbus ang isang prison guard at pinasok ng kalaban ang poison gas niya sa katawan ni Joe bago tumakas mula sa air vent.
Pero mabilis na nakarating si Barry ng kulungan at nag-inject siya ng antidote kay Joe. Pagkatapos ay matapang na hinarap uli ni Barry si Nimbus bago ito makalayo ng lugar, ngunit naging isang napakalaking poison gas ang anyo ng kalaban at galit na inatake ang bida. Pero dahil sa mungkahi ni na Dr. Wells ay nagpahabol si Barry kay Nimbus ng maraming beses sa iba't ibang direksyon. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagsimulang manghina ng katawan ni Nimbus at mabilis na tinulak siya ni Barry na kinawalan niya ng malay. Maya-maya ay habang nasa ospital si Detective Joe at nagpapagaling ay sinabi niya kina Iris na alam niya ang lihim na relasyon nila ni Eddie na labis na kinagulat ng magkasintahan. Sa sunod na eksena ay makikitang kinulong ni na Dr. Wells si Nimbus sa isang high-tech na selda na nilikha nila sa loob ng particle accelerator. Kalaunan ay naalala ni Dr. Wells noong araw na sumabog ang accelerator ay pumasok siya sa high-tech na silid niya. Pagkatapos ay pinanood ni Wells ang footage kung kailan tinamaan si Barry ng kidlat at nasabi niyang magkikita sila sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang araw, ang isang truck ay inatake at hinijack ng grupo ng mga kriminal. Pero sina Cisco ay agad na nalaman ang pangyayari mula sa satellite nila at mabilis na sumugod si Barry sa insidente upang pigilan ang bawat miyembro ng grupo. Ngunit nabaril ng isang magnanakaw ang driver at napilitan si Barry na hayaang makatakas ang mga kalaban at dalhin ang driver sa ospital. Maya-maya sa pag-imbestiga ni Detective Joe sa truck ay napansin niyang hindi nanakaw ng mga kriminal ang Conduct Dynasty Diamond. Pero dahil natanggal ang maskara ng isa sa mga kriminal ay nalaman ni Barry na ito ay si Leonard Snart. Ilang saglit ay binisita si Barry sa laboratory niya ng kaibigan nila ni Oliver Queen na si Felicity Smoke. Habang naglalakad naman sa parke ay inamin ni Felicity kay Barry na narinig ng babae ang usapan nila ni Oliver nakaraan tungkol sa abilidad niya. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Felicity si Barry na ipakita sa kanya ang super speed ability niya na agad na ginawa nga ng lalaki para sa kaibigan. Ilang saglit ay naisipan ni Barry na dalhin si Felicity sa Star Labs at doon nakilala ng babae sina Dr. Wells. Samantala ang isang janitor ng Star Labs ay dinala kay Snart ang nanakaw nitong isang sobrang high-tech na sandata na ang cold gun. Ngunit walang awang sinubukan ni Snart sa janitor ang high-tech na sandata. Sa sunod na eksena ay nadiskubre ni Cisco na nawawala ang cold gun nila na labis na kinagalit ni Dr. Wells at napatayo pa siya. Maya-maya ay nagtungo si Snart sa Central City Museum kung nasaan ang Conduct Dynasty Diamond. Pero ang isang security personnel ng museo ay tinawagan si Detective Joe at tinuro si Snart. Kalaunan ng babarilin ni Snart si Joe gamit ang sandata ay mabilis na naharang ito ni Barry. Pinagbabaril naman ni Snart ang mga tao sa paligid gamit ang cold gun niya at si Barry ay nagmadaling niligtas ang mga ito maliban sa isang security guard at doon na nakatakas ang kalaban. Maya-maya ay nalaman ni na Caitlin na bumabagal ang paggaling ng sugat ni Barry mula sa tama niya ng cold gun ni Snart. Ngunit inamin ni Cisco na nilikha niya ang sandata laban kay Barry nung hindi pa niya siya kilala ng lubusan. Dahil posibleng isang araw ay mawala si Barry sa sarili at maging masama katulad ng ibang meta-human at labis na kinagalit ng lalaki ang nalaman kay Cisco. Sa kasalukuyang iyon ay napagdesisyonan ng natitirang kasamahan ni Snart na tumiwalag na sa grupo nila dahil napakamapanganib para sa kanila na makaengkwentro muli ang Red Streak. Hindi nagtagal ay mag-isang sumugod uli si Snart sa museum upang nakawin ang diamante. Maya-maya ay dahil sa data ni Cisco ng gold gun ay nagawa itong may hack ni Felicity at nalaman niya ang lokasyon ni Snart. Ilang saglit pagsakay ni Snart ng tren ay mabilis na naabutan siya ni Barry ngunit binaril ng kalaban ang mga gulong ng tren upang makatakas siya roon. Si Barry naman ay sobrang bilis na nilabas isa-isa ang lahat ng mga pasahero ng tren bago ito tumaob, subalit kalaunan ay biglang nabaril siya ni Snart sa likod. Pero agad na tinutukan si Snart ni na Cisco ng mas malaking cold gun at napilitan ang kalaban na umalis ng lugar. Ngunit isang vacuum cleaner lang pala ang dala ni Cisco kaya't hindi niya mabaril si Snart bago ito makalayo at nagkaayos na sila ni Barry. Maya-maya ay hindi na matrack ni na Cisco ang cold gun ni Snart at si Felicity ay nagpaalam na kay Barry. Nang nakasakay na sa tren si Felicity ay mabilis na pinuntahan siya roon ni Barry na labis na kinagulat ng babae. Pagkatapos ay napag-usapan ni na Felicity ang mga pagkakapareho nila sa buhay at nagkahalikan ang dalawa bago mabilis na umalis ng tren si Barry. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.